Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. CCTV footage ng aksidente sa NLEX noong bispiras ng Pasko inilabas na ng PNP. Isa sa 31 na nasugatan, binawian na ng buhay. 6 na driver at konduktor sa La Union nagpositibo sa drug test ngayong Disyembre ayon sa LTO Region 1. Mga biktima ng paputok sa Region 1 umakyat na sa mahigit sa 40 ayon sa CHD1. At flavored tikoy na may iba't ibang ibig sabihin, patok sa bagong taon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pinaigting na kampanya sa ligtas na biyahe. Random drug testing isinagawa ng LTO sa mga driver at konduktor ng bus sa iba't ibang bus terminal sa Dagupan City. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng LTO sa iba't ibang bus sa company o terminal sa lungsod ng Dagupan ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Maaga nagtungo sa mga terminal ng bus ang LTO, PIDEA, PNP at DOH para magsagawa ng random drug testing sa mga konduktor at driver ng bus sa Dagupan City. Mahigit 100 konduktor at driver ang sumailalim sa drug testing na bahagi ng Oplan Ligtas Biyahe ng otoridad ngayong holiday season. Mahigpit ang LTO sa drug testing. Well, alam naman po natin na kapag ang isang tao ay may gamit na droga, ay wala po siya sa matinong pag-iisip. Actually po, ang isang root cause ng road crashes po ngayon ay mga taong gumagamit ng droga. Mahalagang matiyak na kondisyon ng driver at konduktor sa pagbiyahe, lalo pat buhay ng pasahero ang nakasalalay rito. Bagamat regular naman daw ang ginagawang drug testing ng iba't ibang kumpanya ng bus sa Dagupan City, malaking tulong pa rin daw ang hakbang nito ng otoridad, lalo't ilang araw na lang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Lahat po ng mga drivers, conductor ay dumaan na po yung mga nandito po sa ating terminal ay nautusan na pong mag-random. At sa ngayon po, wala pa naman pong nag-positive or negative naman po. Una nang isinagawa ang random drug testing sa first batch ng mga driver at konduktor sa probinsya ng La Union ngayong Disyembre. Mula sa mahigit 100 isinailalim sa testing, 6 dito nagpositibo sa drugs. Nag-positive po na 6. So under rehab na po yung 6 na to. Katuwang ang K9 ng PIDEA, nagsagawa rin ng inspeksyon sa mga bagahe at maging sa mga bus. Kasi para sa protection po, ma'am, ng mga katulad naming pasaheros po, ma'am. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe hanggang January 3, 2025. Chris, ngayong darating na weekend, inaasahang aabot sa 4,000 hanggang 5,000 na pasahero ang dadagsa sa mga bus terminal sa lungsod ng Dagupan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga biktima ng paputok sa Region 1 umakyat na sa 44 ilang araw bago ang bagong taon ayon sa CHD1. Narito ang report. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nadagdagan pa ang naitalang firecracker injury o mga biktima ng paputok sa Region 1. Kabuang 44 na ang naitala simula December 21 hanggang December 26, 2024. Pinakamarami sa probinsya ng Pangasinan na sinundan ng La Union. Mas mataas ng 266% ang naitala ngayong taon sa parehong panahon ng 2023. Boga pa rin na nangungunang sanhin ng firecracker injury. Sa ngayon ang tuloy-tuloy po yung ating pong monitoring sa ating fireworks related injury. As a matter of fact, noong 21 po, nagtaas na po tayo ng code white alert sa lahat po ng ating mga ospital at mananatili po ito hanggang matapos po yung bagong taon. Kabuang 101 firecracker related injuries naman ang naitala sa buong bansa simula December 22 hanggang December 26. 92 dito ay mga lalaki habang 9 ang babae. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, patuloy ang panawagan ng Health Authority na gumamit ng alternatibong pampaingay gaya ng torotor. Mas maganda po magturuto na lang po kayo kasi po delikado po ang paputok. Pwede pong maputulan ng kamay pagpaputok. Sa Kalasyaw, Pangasinan, nagsimula na rin ang bentahan ng torotot na naglalaro sa 25 pesos hanggang 100 pesos. Inaasahan ngayong weekend, dadagsa ang mga bibili ng torotot. Mas maganda po itong turuto dahil
save ang mga bata. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pagnanakaw ng baterya ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Mangaldan, Pangasinan na huli cam. Naka-alerto CJ Torida. Sa CCTV footage ng barangay, makikita ang tricycle na yan na huminto malapit sa nakaparadang truck sa gilid ng kalsada sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Bumaba ang driver ng tricycle. Patay mali siya sa mga dumaraang sasakyan sa lugar. Pasimple siyang naglakad papunta sa truck. Matapos ang ilang minuto, iniatras ng lalaki ang kanyang tricycle palapit sa truck. Malabo na ang kuhang ito ng CCTV pero maaaninag na may ikinakarga ang lalaki sa tricycle. Sumakay ang lalaki at pinaandar paalis ang tricycle at nahagip ito hanggang sa pagliko niya sa National Highway. Sa kuhang ito, makikita ang tila itim na kahon sa likod ng tricycle. Isa na pala ito sa 2 baterya ng truck na ninakaw ng hindi pa nakikilalang lalaki. Nangyari ang insidenteng iyan sa panulukan ng De Guzman Street, malapit sa isang gasolinahan sa barangay. Pasado alas 12 ng hating gabi noong linggo. Ang truck, pagmamay-ari ng isang negosyante mula sa San Jacinto, Pangasinan. 2 baterya at ilang tools ng kanyang truck ang nakuha ng suspect. Tinatayang nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Patuloy ang kanilang backtracking sa iba pang CCTV footages sa posibleng dinaanan ng suspect. Last una nakita ko sir dyan, ulit, pero ipapacheck pa doon kung saan galing doon sa ulit. Hindi pa kasi ako nakapunta ng ulit sir. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang insidente. Pinapayuhan na lang po natin sila na pakiingatan po lagi yung kanilang mga sasakyan. Hindi lang po sasakyan, pati mga iba nilang mga kagamitan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Binaha ang ilang bahay sa Kasiguran, Aurora dahil sa walang tigil na pag-ulan. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Pinasok ng abot binting baha ang ilang bahay sa Barangay Marikit sa Kasiguran, Aurora dahil sa walang tigil na ulan. Dahil dyan, ang mga apektadong residente itinaas ang kanilang mga gamit sa bahay para hindi mabasa. Nakaantabay din daw sila sa lagay ng panahon para lumikas kung kinakailangan. Ayon sa ilang residente, bandang alas 3 ng hapon kahapon nang biglang tumaas ang tubig baha dahil sa umapaw na ilog. Napilitan naman ang ilang motorista na suungin ang rumaragasang baha upang makatawid sa kalsada sa Dilasag, Aurora. Ang mga residente sa kabilang kalsada napilitan ding lumusong sa baha kahit delikado para raw makapamili ng panghanda sa bagong taon. Baka raw kasi hindi na humupa ang baha dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar. Ang ilan, pinagtulungang itulak ang tricycle habang ang iba naman ay kinailangang buhati ng motorsiklo para maitawid sa baha. At sa Cagayan, hindi na madaanan ang ilang overflow bridge kaninang umaga dahil sa pag-apaw ng ilog dulot ng pag-ulang epekto ng shear line at intertropical convergence zone. Ayon sa Pag-asa, ang shear line ay dulot ng pagsasanib ng hanging amihan at ang tinatawag na easterlies o mainit na hanging galing sa Pacific Ocean. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Araw-araw na pagtaas sa presyo ng ilang prutas nararanasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Silipin sa report. Hili-hilera na ang mga nakapwesto na fruit stall sa A.B. Fernandez Avenue sa Dagupan City ilang araw bago ang bagong taon. Bahagi na ng tradisyong Pinoy ang maghanda ng mga bilog na prutas na pinaniniwala ang nagdadala ng swerte sa pagpasok ng bagong taon. Si Margie mula sa Lingayen, sa December 31 ng umaga na lang daw bibili ng prutas para siguradong aabot sa New Year's Eve. Sabi nila kasi swerte daw, mas lalo pag bilog. Ayon sa mga tindera ng prutas, araw-araw nang nararanasan ang pagtaas sa presyo, mapa-local o imported fruits. Nasa 3 pesos hanggang 20 pesos ang pagtaas sa presyo ngayong araw. Mula sa 30 pesos, nasa 35 pesos na ang kada piraso ng orange. Ganon din ang kada piraso ng peras at red apple. Mataas na rin ang presyo ng ubas. Depende naman sa laki ang presyo ng pakwan na naglalaro sa 150 hanggang 300 pesos. Nung bago mag-Christmas, medyo tumaas na siya.
Opo, tumaas ulit. Oo. Nag-a-additional siya ng, kunwari sa isang box, nag-a-additional siya ng every araw, 100 peso. Sapat naman daw ang supply ng prutas ayon sa mga negosyante. Wala na rin naman daw inaasahang muling pagtaas sa presyo hanggang sa bispiras ng bagong taon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, pamilya ng isang OFW mula Pangasinan nananawagan ng tulong sa gobyerno para maiuwi ang kaanak na nakaratay sa ospital sa Dubai. Tutukan sa report. Nito lang October 3, nagtungo sa Dubai ang 26 anyos na si Junaliza Gabinete, tubong Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Nagtatrabaho siya roon bilang domestic helper. Sa video na ito, makikitang karga-karga ni Junaliza ang kanyang alagang bata. Makikita sa kanyang mukha na masaya sa kanyang trabaho roon. Pero ang inakala ng kanyang mga kaanak na maayos ang lagay ni Junaliza, napalitan ng pangamba matapos tumawag sa kanila at humihingi ng tulong nito lang Martes, bisperas ng Pasko. Makikita rin sa video na ito na namimilipit sa sakit si Junaliza. Ang video kuha ng kanyang mga kasamahan sa trabaho at ipinadala sa kanyang pamilya sa Mangaldan. Sa tulong ng kanyang mga katrabaho at kaibigan sa Dubai, nadala sa ospital si Junaliza. Meron pala siyang sakit sa kidney at nakararanas ng acute abdominal pain. Kaninang madaling araw, ibinalita raw ng isa nilang kamag-anak doon na unconscious si Junaliza. Pero okay naman daw ang kanyang vital signs. Sumailalim na rin daw siya sa operasyon. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga kaanak sa sitwasyon ni Junaliza. Nanghihingi po ako ng tulong sa inyo na sana tulungan niyo yung anak ko na makuha namin. Nakikiusap po ako, tulungan niyo po ako. Dahil mahirap naman po kami. Nananawagan ako sa inyo. Tulungan niyo po yung anak ko dahil walang nagbabantay sa kanya. Idinulog ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang sitwasyon ni Junaliza sa OFW Help Desk ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan. Gumagawa na sila ng aksyon upang matulungan ang pamilya. Kukunin po namin yung pangalan po ng ating OFW concern and kung saan pong bansa siya napunta and itatawag ko agad sa regional office para matrace po si OFW kung ano yung mga needs niya. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. CCTV footage ng aksidente sa NLEX noong bispiras ng Pasko inilabas na ng PNP. Isa sa 31 sugatan, binawian na ng buhay. Sundan sa report. Inilabas na ng Pampanga PPO ang CCTV footage sa nangyaring aksidente sa North Luzon Expressway noong bisperas ng Pasko. Makikita sa CCTV footage ang mga pasahero sa loob ng minibus hanggang sa nangyaring banggaan. Samantala, pumanaw na ang 78 taong gulang na babae na kabilang sa 31 katao na nasugatan sa nangyaring aksidente. Ayon sa pulisya, nagtamo ng head trauma ang biktima matapos mahulog sa gilid ng kalsada ang minibus na sinasakyan nito. Nadala pa sa ospital ang biktima pero kalaunay binawian ng buhay. Patay ang rider ng motorsiklo matapos makabanggaan ang nakabisikletang lalaki nitong Miyerkules sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Melvin Aquino, 44 anyos na nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Sugatan naman ang nakabisikleta na si Hener Barayuga, 60 anyos. Sa investigasyon ng pulisya, tumatawid sa kalsada ang nakabisikleta at biglang umagaw ng linya ang motorsiklo at doon nagbanggaan. Napag-alaman na walang suot na helmet at nakainom ang biktima nang mangyari ang aksidente. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang magkabilang panig. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Beep beep sa mga motorista, lalo na po yung may malalayong biyahe ngayong long weekend. Good news, kasunod ng sunod-sunod na oil price hike, may inaasahan naman na rollback sa Martes, December 31. Batay sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posible ang rollback na 30 hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel. 30 hanggang 65 centavos naman sa gasolina
At may nakikita ring bawas presyo na 80 hanggang 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Posible pa yung magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, bunsod ang rollback na nakikitang oversupply sa krudo sa pagpasok ng bagong taon. Pinalakas ng pulisya ang cyber patrolling para matukoy ang nasa likod ng mga tutorial video online tungkol sa paggawa ng boga. Kasunod dyan ang nahuli cam ng mga batang nagpapaputok ng boga sa Maynila. Ayon sa mga bata, natutunan nila ang paggawa ng boga sa social media. Pinatututukan na ng pulis ang pagpapahinto sa paggamit ng boga na kabilang sa mga ipinagbabawal na paputok ng PNP. Maaari kasi itong magdulot ng eye injury, pagkabulag, pagkasunog ng balat at sugat na pwedeng mauwi sa amputation o pagkaputol ng bahagi ng katawan. Pinoy style tikoy na gawa sa Kalasyaw, Pangasinan, patok na panghanda sa bagong taon. Narito ang report. Just your ordinary tikoy, level up na ang gawang Pinoy. Ito ang Pinoy tikoy na gawa mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Di tulad ng mga Chinese tikoy na kailangang iluto, ito ready to eat. Ang classic Pinoy tikoy ni-level up with delightful and colorful cheese and ubi fillings. Ang bawat kulay ay may ibig sabihin. Kung nais mong i-manifest ang pagyaman sa bagong taon, kulay violet na tikoy na ubi flavor ang iyong kailangan. At kung pagmamahal naman ang hanap mo, ang kulay pink tikoy na strawberry flavor ang simbolo ng pag-ibig. Nariyan din ang white tikoy na sumisimbolo sa kapayapaan at ang green o pandan flavor ay para sa kalusugan. Yellow with langka flavor naman para sa wisdom. Tayo ay naniniwala na kapag ang tikoy ay inihanda natin tuwing New Year ay madikit ang pamilya, sama-sama. Ayan. Tas, since matamis na rin to, matamis na rin pagsasama. Talagang nakatatakam ang iba't ibang flavor ng prosperity tikoy na perfect paghanda sa bagong taon. Tuwing New Year lang kasi ito lumalabas, sir. Kaya talagang kami ay naghahabol ng orders para masupplyan lahat ng nag-order para sa this coming New Year po. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, asahan po ang maulap at maulang panahon ngayong huling Biyernes ng taon. Dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na umiiral sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Timog Luzon at sa Northeast Monsoon o Amihan na umiiral naman sa Hilagang Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, maulan sa Northern Luzon lalo na sa Apayao, Batanes at Babuyan Group of Islands. Makakaranas din ng katamtamang ulan ng probinsya ng Aurora. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. 29 anyos na public school teacher tumutulong sa mga mahirap na batang gustong mag-aral. Silipin sa report. Hoy, si goodness ang aming scholar! Naka-perfect siya sa isang periodical test. Ito ang vlogger teacher na si Carla Bagtas, 28 anyos mula sa bayan ng San Simon, Pampanga. Grade 11 teacher siya sa San Simon High School at nagtuturo ng subject na English. Nakilala siya dahil sa mga content na nagpapakita ng araw-araw na sakripisyo ng mga guro bilang ikalawang magulang ng mga mag-aaral. Pero si Teacher Carla, hindi sa pagtuturo sa classroom natatapos ang pagmamahal sa kanyang mga mag-aaral. Parte ng kanyang kinikita sa kanyang mga content online ay inilalaan niya para makatulong sa mga batang gustong mag-aral. Tinawag niya itong AKAP o Adopt a Child Advocacy, kung saan nagbibigay si Teacher Carla ng school supplies, bag at sapatos sa mga batang kapos.
ako mismo ang nakakita kung ano yung nararanasan ng mga estudyante namin, yung mga hirap, yung mga may kakulangan, yung mga nahihirapan financially, emotionally, spiritually, walang support na nanggagaling sa pamilya, ganon. Mula sa 70 bata, lumobo na sa mahigit 1,000 na estudyante ang natulungan ng grupo ni Teacher Carla. Hindi lang sa kanilang lugar, maging sa ibang parte ng bansa. Naniniwala kasi si Teacher Carla na kapag may blessing, kailangan itong ibahagi sa kapwa. Mag-i-scholar ako, 10 bata lang ang kaya ng natitirang budget. Yung 10 bata na yon, papalitan namin yung bag, pati notebooks, pati shoes, bago magpasokan. Siguro po, maraming na-touch. Yung nararamdaman ko parang nag-resonate sa kanila. Kaya maraming kumontak, ma'am. Ang bawat estudyanteng natutulungan ni Teacher Carla, inspirasyon ang hatid nito para mas magpursige, para matupad ang kanilang pangarap. Nais ni Teacher Carla na ipalaganap ang kabutihan at pagmamahal sa bawat tao. Dahil sa bawat pagtulong natin, nag-iiwan ito ng marka sa ating kapwa para magsilbing lakas nila para lumaban at maipanalo ang bawat hamon ng buhay. Yung kabutihan na nararamdaman mo, pag ipinasa mo siya sa iba, yung pinasahan mo na yon, ipapasa niya sa iba. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mga balita sa barangay na tinutukan ng One North Central Luzon ngayong 2024, ating alamin sa report. Sa pagsasara ng taong 2024, iba't ibang storya sa barangay ang ating tinutukan. Mga daing ng mga residente mula sa kasuluk-sulukan ng ating nasasakupan. Mga problemang nangangailangan ng solusyon mula sa mga may katungkulan. Sa ating pagbabalik tanaw, muli nating balikan ang mga natatanging balitang barangay na nagbigay boses sa mga kababayang halos hindi marinig ang kanilang mga tinig. Buwan ng Pebrero nang idulog ng ilang residente at motorista ang problema sa mga butas at takaw disgrasyang drainage canal sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Matapos ang halos isang buwan makaraang maipalabas sa One North Central Luzon Balitang Barangay na ayos na ang problema. Kasunod nito, nakipag-ugnayan ang mga opisyal ng Barangay Poblasyon sa Sangguniang Bayan para hilingin na limitahan ang pagdaan ng malalaking truck sa mga alternate route sa barangay. Mabilis kasing nasisira ang kalsada at maging mga drainage canal dahil sa pagdaan ng malalaking truck sa mga interior road ng barangay. Halos araw-araw na pagbaha tuwing high tide ang karaniwang problema ng ilang residente sa Barangay Poblasyon Weste, Dagupan City. Madalas na hanggang tuhod ang baha sa ilang kabahayan. Ang problema sa baha sa barangay malapit nang masolusyonan sa pamamagitan ng drainage construction, gayon din ang pagpapataas sa kalsada, puspusan ang rehabilitasyon sa kalsada. Kahit konting ulan, binabaha na raw ang bahagi ng Zone 3 sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Minsan pa nga raw, pumapasok ang baha sa mga kabahayan. Ang itinuturong dahilan, walang outlet o labasan ng tubig kaya naiipon na lang ito sa bakuran ng bawat bahay sa lugar. Sa pag-follow up ng One North Central Luzon sa pamunuan ng barangay, natukoy na ang pagkakaroon ng drainage canal ang solusyon sa problema ng mga residente. Pinaglaanan na ng pondo ng lokal na pamahalaan ang para sa konstruksyon ng drainage canal sa lugar para matugunan ang matagal ng daing ng mga residente. Sa Kalasyaw, Pangasinan, sementado ngunit mabato at baku-bakong kalsada. Ganito ang araw-araw na dinaraan ng kalbaryo ng mga residente at motorista sa Sitio Bingko, Barangay Bunlag. Ang sitwasyon, matagal na raw nilang iniinda dahil imbis na mapabilis ang kanilang biyahe, perwisyo pa raw ang dulot sa kanila. Bukod sa abala, madalas daw mabutasan ng gulong ang ilan sa mga motorista. Batid daw ng pamunuan ng barangay ang problema sa sira-sirang kalsada. Nakipag-ugnayan na raw ang barangay sa mga kinauukulan upang matabunan ng buhangin at lupa ang mga bahagi ng malubak na kalsada. Ilan lamang yan sa mga problemang pangbarangay na idinulog sa One North Central Luzon ngayong taon na nagbigay daan upang mapansin ang mga isyong dapat matugunan ng mga nasa kapangyarihan. Sama-sama nating harapin ang mga hamon sa panibagong taon. Panata namin ang manatiling tapat sa aming paglilingkod na makapaghatid ng tama at tapat na balita upang magsilbing boses at mata sa hilaga at gitnang Luzon. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 5 araw na lang, 2025 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.